Sa lugar ng Lianga, Surigao del Sur, Philippines, naninirahan ang mag-asawang Kulamat na sina Eufemia Kulamat at Jonel Campos. Mayroon silang dalawang anak na sina Jackson Kulamat at si Jeveline Kulamat. Napakamasayahin nila at napakamabait ng kanilang mga anak. Maya-maya sa loob ng bahay. Mga anak, halina kayo at tayo'y kakain na at baka mahuli kayo sa klase. Opo, Mama. Opo, Mama. Parating na po. Jeveline, anak, tawagin mo nga sandali ang papa mo. Nandoon sa labas ng bahay at tayo'y kakain na. Sige po, Mama. Tatawagin ko lang po saglit si Papa. Ma, hindi pa po ba tapos si Papa magpakain ng mga manok niya? Anak, alam mo naman yung papa mo, napakabait niya sa mga alaga niyang manok at lalo na sa inyo. Baka tapos na yun. Pa, halina po kayo. Tayo kakain na at naghahanda na po si Mama. Sige anak, kakatapos ko lang din namang pakainin itong mga alaga kong manok. Tayo na? Oh, halina po kayo, Papa. Kain na po tayo. Papa, kumusta po ang mga manok? Ayun! Napakalusog nila. Kasing lusog nating buong pamilya. At napakasaya, di ba? Oh, Jeveline, kumusta ang pag-aaral mo? Ikaw, Jackson, kumusta? Okay lang po, Ma. Eto, nagsusumikap ako pang makapagtapos at maabot ko ang mga pangarap natin sa buhay. Di ba, Kuya? Oo naman. Ako, okay lang din naman. Nagsusumikat din para sa kinabukasan. Ayan, tama yan mga anak. Dapat niyong tapusin ang pag-aaral ninyo para balang araw magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. At saka mga anak, dapat kukuha kayo ng kurso sa kolehiyo. Dapat talagang gustuhin ninyo at kung saan kayo masaya. Napakasaya ng pamilyang Kulamat dahil magtatapos na si Jeveline ng sekundarya at pagkatapos nagdesisyon kaagad siyang sa UP mag-aaral ng kolehiyo. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng mga mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban sa buhay. Magandang umaga sa ating lahat. Ladies and gentlemen, let us welcome the graduates. First honorable mention, Jeveline Kulamat. Congratulations, graduates. Pagkatapos ng kanilang graduation ay masayang-masaya ang buong pamilyang Kulamat. Congratulations, anak! Ang saya namin ng papa mo! Proud na proud kami sa iyo, anak. Congrats, Bonso.
Maraming salamat po sa inyong mga pa at kuya sa walang sawang suporta sa akin. Sobrang saya ko po kasi kung hindi dahil sa inyo ay hindi po ako makapagtapos. Anong balak mo, anak? Saan ka magkokolehiyo? Gusto ko sana sa UP, Papa. Talaga anak? Gusto mo doon? Opo, Mama, dahil gusto ko pong maging isang matagumpay na mag-aaral balang araw. At saka gusto ko din pong maiangat ang ating buhay. Kung saan ka masaya, bunso, doon din kami masaya para sa'yo. Hanggang nakapasok na nga si Jeveline sa UP at kinabukasan, ilang buwan ay kinausap siya ng kanyang mga kaibigan na sina Fideline Bantilan, Mary Bolos at Richelle Bayunas, na kung saan kinumbinsi siya sa pagpasok sa isang organisasyon na kung saan isa sa kanilang plataporma ay ang baguhin nila ang pamamaraan ng gobyerno. At ito ang nangyari. Mga bro, puntahan kaya natin si Jeveline, no? Para ano? Oo nga, anong plano? Kung kumbinsihin kaya natin siyang isali sa ating organisasyong lumad. Kung okay lang kay Mary at kay Jeveline. Maganda yan para mas dadami pa tayo magbabago ng mga pamamahala ng ating gobyerno. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, puntahan na natin siya sa kanilang paaralan. Hi, Jeveline! Kakatapos lang ba ng iyong klase? Oo. Bakit kayo nandito? Pwede ka ba naming makausap? Okay. Kanina pa nga kayo nakikipag-usap sa akin eh. Sige, upo muna tayo doon, oh. Ano ba kasi yung sasabihin niyo sa akin? Kasi gusto ka kasi namin isali. Isali sa sa... Saan ba? Saan niyo ko isasali? Ikaw nga magsabi, Rachel. Ano ba naman kayo? Para kayo mga timang. Kasi kanina, napag-usapan namin na gusto ka naming isali sa isang organisasyon. Ano namang organisasyong iyan? Diba, alam natin ngayon ang mga pamamahala ng ating gobyerno. Medyo lahat sa atin ay hindi gusto. Kaya naisipan namin na isama ka sa lumad. Oo. Para na din kung sasama ka sa amin, may paraan pa na mabago natin, di ba? At saka, kung makapasok tayo nito, siguradong maiangat natin ang ating mga sarili sa kahirapan na hindi binigyan ng tamang pamamahala ng ating gobyerno. Ano ba naman kayo? Akala ko kung ano na. Pero sige, pahig ako dyan. Sino ba naman ako para hindi pumayag, diba? Siyempre, bilang mga kaibigan, magkakaisa tayo sa bawat labanan. Ilang taon nang nakalipas ay tumira na si Jeveline Kulamat sa isang bukid kasama ang mga NPA. Sa araw na may bakbakan ng mga military at mga NPA ay lagi siyang kasama dahil hinahangad niya ang pag-aangat sa mga lumad. Mga kasama, maghanda na kayo. Nandyan na sila. Gusto ko pong sumama sa pakikipaglaban upang maiangat natin ang lumad. Handa akong tumulong sa ating mga kasamahan. Maaari akong manggamot sa posibleng masaktan sa bakbakan. Handa akong proteksyonan ang ating organisasyon. Laban lumad para sa pagbabago. O sige, bilisan natin bago tayo nila maunahan. Sa gitna ng labanan ng mga military at ang mga NPA, pagkatapos ng labanan ay nagkaengkwentro ang mga NPA at ang mga military. Ngunit, ang malungkot ay napatay si Jeveline Kulamat na ang hangad sana niya ay ang maihaon sa hirap ang kanilang pamilya at maiangat ang lumad. Kinabukasan, sa bahay ng pamilyang Kulamat, Hello po? Sino po sila? Ma'am, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo sa nangyari sa anak niyo po. Ano? Ano bang nangyari sa anak namin? Bakit? Sino iyan? Anong nangyari kay Jeveline? Sa anak natin? Nagkaroon po kasi ng labanan kanina. Wala na po ang anak niyo, ma'am.
napatay po ng mga militar si Javelin. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, ma'am. Anong nangyari sa inyo, Ma? Pa? Anong nangyari kay Bunso? Sabihin niyo sa akin. Wala nang bunso nating anak. Napatay siya ng mga militar kanina lang. At iyon na nga, sobrang lungkot ng pamilyang Kulamat sa nangyari sa kanilang anak na si Javelin Kulamat. Talagang hindi nila inaasahan na gano'n na lamang ang mangyari sa kanya. At hanggang dito na lamang po, salamat sa pakikinig.